Sa darating na December 23, 2025, muling magtatagpo ang Golden State Warriors at Orlando Magic sa isang regular season game na hindi lamang basta laban sa schedule, kundi isang salpukan ng dalawang koponang may magkaibang direksyon, magkaibang lakas, at magkaibang yugto ng kanilang pagbuo bilang contenders sa NBA. Papasok ang Golden State Warriors sa larong ito na bitbit ang kanilang karanasan, championship culture at ang patuloy na pamumuno ni Stephen Curry. Ngunit kasabay nito ay ang tanong kung sapat pa ba ang kanilang consistency upang makipagsabayan sa mas bata, mas mabilis at mas gutom na koponan tulad ng Orlando Magic. Sa kabilang banda, ang Orlando Magic ay papasok sa laban na ito na may mas malinaw na identidad bilang isang defensive-minded team na may balanseng opensa at may kumpiyansa na kaya nilang talunin ang kahit sinong kalaban kapag naipatupad nila ng maayos ang kanilang sistema. Isa sa mga pangunahing storyline sa larong ito ay kung paano haharapin ng Warriors ang isang Magic team na kilala sa haba, athleticism at physical defense, lalo na sa perimeter kung saan karaniwang nag-ooperate ang opensa ng Golden State. Malinaw na ang sentro ng atensyon sa panig ng Warriors ay si Stephen Curry na inaasahang muling magiging pangunahing sandata ng koponan sa scoring, playmaking at leadership dahil sa tuwing umiinit ang kanyang shooting mula sa tres ay napipilitang mag-collapse ang depensa ng kalaban. Gayunpaman, hindi sapat para sa Warriors na umasa lamang kay Curry dahil ang tagumpay nila sa larong ito ay nakadepende rin sa kung paano susuporta ang kanyang mga kakampi sa parehong opensa at depensa, lalo na sa mga sandaling siya ay mahigpit na binabantayan. Mahalaga rin ang magiging papel ng iba pang key players ng Warriors, lalo na sa paglikha ng opensa kapag bumabagal ang galaw ng bola at sa pagprotekta sa depensa laban sa agresibong drives ng Magic. Pagdating sa injury situation ng Warriors, posibleng pumasok sila sa laban na may kakulangan sa ilang rotation players, kaya't masusubok ang lalim ng kanilang bench at ang kakayahan ng coaching staff na mag-adjust ng lineups depende sa takbo ng laro. Sa ganitong sitwasyon, inaasahang mas lalong lalaki ang responsibilidad ng starters ng Golden State, hindi lamang sa scoring kundi pati sa pagset ng tone sa depensa at sa pagkontrol ng tempo ng laro. Sa panig naman ng Orlando Magic, isa sa pinakamalaking tanong ay ang availability at kondisyon ng kanilang mga pangunahing manlalaro dahil kapag kumpleto sila, ay isa sila sa pinakamahirap bantayang koponan lalo na sa loob ng pintura. Kung makakalaro si Paolo Banchero, inaasahang siya ang magiging focal point ng opensa ng Magic dahil sa kanyang kakayahang umatake mula sa iba't ibang posisyon, gumawa ng sariling tira at magbukas ng oportunidad para sa kanyang mga kakampi. Kasama ni Banchero, mahalaga rin ang magiging kontribusyon ni na Franz Wagner at Jalen Suggs dahil sila ang nagbibigay ng stability sa opensa at enerhiya sa depensa, lalo na sa pag-pressure sa ball handlers ng kalaban. Ang Orlando Magic ay kilala sa kanilang disiplina sa depensa at inaasahan na gagamit sila ng iba't ibang coverage upang subukang pabagalin ang opensa ng Warriors, lalo na sa pick and roll situations at off-ball movement ni Curry. Isang mahalagang aspeto ng larong ito ay ang transition game dahil ang Magic ay madalas nakakakuha ng puntos mula sa mabilis na opensa, habang ang Warriors naman ay kailangang maging maingat sa turnovers upang hindi bigyan ng libreng puntos ang kalaban. Kapag naging sloppy ang ball handling ng Warriors, mabilis itong mapapakinabangan ng Magic na kayang mag-convert ng steals tungo sa fast break points. Sa kabilang banda, kapag nagawa ng Golden State na pabagalin ang laro at kontrole ng half-court execution, mas lalaki ang kanilang tsansa na mapanatili ang laban sa dikit na sitwasyon. Isa ring malaking factor sa laban na ito ay ang bench production dahil ang koponang makakakuha ng mas consistent na scoring at energy mula sa kanilang second unit ay magkakaroon ng malaking advantage lalo na sa gitna ng mahabang laro. Kung makakakuha ng maagang momentum ang bench ng Warriors, maaari nitong bawasan ang pressure sa starters, ngunit kung ang bench ng Magic ang mangibabaw, posibleng lumaki ang lamang ng Orlando sa kalagitnaan ng laro. Habang papalapit ang huling bahagi ng laban, inaasahang mas lalabas ang karanasan ng Warriors sa close game situations, lalo na sa decision making at shot selection sa crunch time. Ngunit hindi rin dapat maliitin ang Magic dahil ilang beses na nilang napatunayan na kaya nilang manatiling composed at agresibo kahit sa harap ng mas veteranong koponan. Sa kabuuan, ang laban ng Golden State Warriors at Orlando Magic ngayong December 23 ay hindi lamang tungkol sa panalo o talo, kundi isang pagsukat kung nasaan na ang bawat koponan sa kanilang season at kung gaano sila kahanda sa mas mahihirap na laban sa hinaharap.
Ito ay isang laro na puno ng tactical adjustments, emotional runs, at momentum swings na maaaring magbago anumang oras. Sa huli, ang tanong ay kung mananaig ba ang karanasan at shooting ng Warriors o ang lakas, bilis, at kolektibong laro ng Orlando Magic sa isang laban na inaasahang magiging dikit hanggang sa huling buzzer. Kasama ni Curry sa Warriors rotation ay si Jimmy Butler III na nag-a-average ng malalakas na numero sa points, rebounds, assists at steals, at isang versatile two-way player na kaya ring mag-create ng shot para sa sarili habang tumutulong sa ball movement ng koponan. Kung ang Warriors ay makakakuha ng consistent contribution mula kay Butler, mas magiging balance ang kanilang opensa at hindi basta mapipigilan ng Magic ang kanilang scoring. Hindi rin dapat maliitin ang kontribusyon ni Will Richard at Brandin Podziemski lalo na sa mga pagkakataong may tight coverage laban kay Curry at Butler dahil sa kanyang ability na gumawa ng open shots at magbigay ng quality minutes off the bench na isang malaking tulong para sa Warriors kung sakaling kulang sila sa depth o nag-foul trouble ang starters. Sa panig ng Orlando Magic, isa sa pinakamalaking pangalan na dapat bantayan ay si Paolo Banchero na isa sa kanilang leading scorers at playmakers na nakakatulong hindi lamang sa puntos kundi pati sa rebounds at assists na nagbibigay ng balanse sa opensa ng Magic. Ang kanyang katalinuhan sa pag-drive sa paint at pag-extend ng shot creation ay kritikal lalo na sa close quarters. Kasama rin ni Banchero sa top key players ay si Desmond Bane na isang malupit na shooter lalo na sa 3-point range at nagbigay ng malaking boost sa perimeter scoring ng Magic ngayong season. Kung ang Magic ay magawa nilang palaganapin ang tira mula sa labas at i-stretch ang depensa ng Warriors, malaki ang posibilidad na mapipilitang mag-adjust ang Golden State sa kanilang switches at rotations. Isa pang mahalagang player sa roster ng Magic ay si Franz Wagner na hindi lang scorer kundi isang true secondary creator na kailangang bantayan kapag nagkakaroon ng isolation at pick and roll situations ang Magic. Dahil sa kanyang versatility sa offense at pagiging mahusay sa mid-range at finishing, madalas siyang nagiging focus ng depensa ng kalaban kapag kailangan ng clutch play. Bukod sa mga nabanggit, worth tracking ang pagganap ng bench players tulad nina Anthony Black at Goga Bitadze para sa Magic dahil ang mga ito ay nagbibigay ng energy at hustle sa depensa at rebounding na maaaring magpabago ng momentum lalo na sa second unit play. At sa Warriors naman, sinusuportahan ng bench ang core stars sa scoring at ball movement upang mapanatili ang ritmo kapag naputol ang flow ng starters. Sa huli, ang laro ng December 23 ay posibleng magdesisyon batay sa kung sino ang mas makokontrol ang matchups at paano mag-deliver ang mga key players sa critical moments ng laro, kung mananatiling hot ang shooting ni Curry at Bane o kung magkakaroon sila ng mga timely defensive stops sa crucial possessions ay malamang big factor sa resulta ng araw na iyon. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.